Okay mga Lods, eto na po ang match-up na iniintay natin. Ang mga Redditors versus si Kiko Barsaga. Okay, thoughts on Kiko Barsaga. Ayan. The anti-political dynasty bill will not pass. A large majority of Filipino politicians are members of political dynasty. Actually, yan nga dapat yung pinupukusan niya. Nakakapagtaka kasi, he is focusing on something like 0% VAT. Sigurado mo, ko-collapse dun yung yung economy natin. Kasi whether you like it or not, kahit nasabi mong kinukurakot yung pera, kailangan pa rin ng something na magsusustain sa government natin, which is that's the VAT. Wala tayong, or the taxes, wala tayong magagawa doon. Di ba nga, sabi sa ating batas, taxes is the lifeblood of the country. So, pag tinanggal mo yon, magkakaproblema tayo. Or at least, inimpid mo yung isa sa mga pinakamalaking source ng tax, which is yung VAT. Diba? Kasi lahat tayo, no exception, mayaman, mahirap, is paying VAT. Every time we buy something, kanya bumili ko nitong Monster Energy drink na to, there is VAT there. Okay, so punta tayo dito. Sabi dito ni Mundane Jury, he's a fake. Nag-start lang ng pusa-pusa, binalitan ng TV5 nung namatay yung cats, the animal pound sa Dasman, namatay dahil sa ano ba to? Nakita ko na to. Google nyo. Kiko Barsaga, bingo. Look at his photos. And also Comelec resolution. Tell me, this is... Okay. Oh, no. Well, si ano naman kasi, si Kiko Barsaga, he's a product of political dynasty. Pero what's the... siguro, para sa akin, kasi may nag-send sa akin ito. Shout out sa'yo. Palakpakan mo yung sarili mo 3 times. May nag-send sa akin ito. Anyway, eto na. Unpopular opinion. Yan. Interesting perspective but I doubt will listen. Eto. Kasi, nito kasi, nililigawan niya na rin yung mga kakamping. Sabi niya ganon, dun sa isang post niya, kailangan daw natin yung mga kakampings para dun sa kanilang rally na mga nagfe-fail quite recently. So ngayon, binalikan ng mga Redditors yung mga dati niyang post na nagtatrash talk sa mga kakampings. Ang tawag dyan, digital footprint. Interesting perspective daw. Okay, the Robredo camp is definitely very toxic. Hindi ba mga DDS yun? Haha, it's never too late to switch to the winning team. Hashtag BBM Sara 2020. Anyari sa'yo, Balbon? So, alam nyo, this is what I call, parang wala kasing forethought tong mga ganitong klaseng tao. There's no long-term thinking sa mga ganitong klase. Kung sino yung malakas, dun sila kumakabit. Ako, as someone na sinuportahan ng Robredo camp, ang kakamping camp, I would tell you that you made a mistake. And it's okay to admit a mistake. Walang problema doon. Basta eventually, you will change your attitude. Diba? Pwede naman yun eh. Meron naman, may chance pa mga Lods, diba? Ngayon, hina-highlight ko to para makita niyo yung position niyo dati. Ngayon, hindi naman siya totally nagbago eh. Ano lang eh, yun pa rin eh, yung kalahati ng decision niya, ganun pa rin kay Sara Duterte lang. Kasi nga, hindi na pabor sa kanila yung takbo ni Marcos ngayon, di ba? Same situation, BBM supporter with Pink Lawan Ay, wala na yan, walang kwenta yan. Hanap tayo ng maganda rito. Okay. Hindi yan. Masyadong contextual ito. What's the point in voting for Lenny then? Either she wins or they don't accept the result of the democratic election. We accepted na si BBM yung presidente. Mukhang kayo ang hindi maka-accept na idea na yung Mama Sara nyo, Tin Rider. Kasi ngayon yun yung narrative nila that they were betrayed. 'Di ba? Oh. Thank you. Eto, maganda to. Thank you, lawyer for Chel. Today will be the downfall of the fake news peddlers in the Philippines. Thinking Pinoy, Teyatan, Kiko Barsaga, and others will face trial crimes against truth. Ano ba to? Tingnan nga natin. Tapos nag-reply dito si Kiko Barsaga, Diokno is irrelevant lamang. Oh.
Tandaan nyo, tingnan nyo kung gaano nila siniraan si Chel Jokno noon. But now, I believe silang dalawa ni De Lima are one of the most, sa side ng minority, are one of the strongest congressman ngayon, di ba? Tandaan nyo, yung downfall ni Chis Escudero is sa cross ng galing ni Chel Jokno. Yeah. Yan ang rockstar na tinatawag, di ba? Simple lang yun. Oh, Lubiano. Papa mo? Dili. Dili, Your Honor, dili. Okay. If Marcos is democratically elected, magiging okay. Democratically, 31 million, di ba? Okay, hanap pa tayo dito. That's disappointing, but it's a respectable choice. I hope that you're able to choose candidates without compromising your morals next election. Actually, mas mas tawag dito, mas na-compromise nga yung morals ng mga ng mga supporter ng BBM at saka ng DDS ngayon eh. Kasi it seems to me na ano lang siya eh, it's yung unity team was just a form of power grabbing, di ba? Wala talagang chance manalo ang Robredo camp noon. Bakit? Kasi nga malakas yung fan base ng dalawa eh. Ngayon kasi the landscape is changing ever so slightly. Gusto ko sanang i-highlight sa inyo etong mga sinasabi nitong si Kiko Barsaga during that time. Kasi ngayon kasi the DDS camp is packaging him as if he's an hero, or he is the new voice of the millennial, the hot new ticket, parang ganun eh. Hindi eh. He is a troll. Yun siya eh. Ano siya eh, political troll siya eh. He is not, siguro kung lalagyan ko to ng categorization, yung category niya, nandito siya sa side naming mga influencer, vlogger, sa side namin siya ni Banat Bay eh. Yung kabila kasi, yun talaga yung mga pristine na mga young leaders. Si Vico Soto, yung mga sino to, yung si Reneco, yung congressman na lawyer na I believe sa Gabriela ba siya? I forgot eh. Pero I'm just saying sa inyo that you deserve quality politicians. Ito kasing si Barsaga, kung titignan mo yung digital footprint niya, it seems to me that he is nothing more than just another person na sumasampa na may plataforma spreading propaganda. That's it. Wala nang iba. Tingnan, worth it as long as Lenny loses. O yan. O kamusta? Ngayon, balikan nyo nga yung sinabi niya. Madali naman yan. Kiko Barsaga. Ayan o. Pink. Hanapin natin. Kasi madali na lang yan. Alam niyo, minsan talaga, kailangan yung balikan yung digital footprint ng mga tao. Diba? Ayan, sinabi ni Reverend na hindi nila kalaban ang mga tinawag na pink at yellow. Pero pag binalikan mo rito, makikita mo on how they lambasted Leni Robredo during a period of time. Ayan, no? Ngayon, kailangan ng out of convenience na kasi, na kailangan nila ng boto ng mga pinks. Kayong mga pink, sana ako, tinatanggap nyo pa rin ako kahit kupal ako sa pink movement. Pero, baka kasi i-disqualify na ako eh. Sobrang kupal ni Nico David eh. Aminado naman ako doon. Pero I'm trying my best every day para maghatid sa inyo ng makabuluhang balita at mapakita sa inyo talaga na yung mga worth na pagsuportahan na tao, di ba? And etong si Kiko Barsaga, sorry, hanap na lang kayo ng iba. Ang dami diyang maayos na politiko na dapat nyong suportahan. So you despise the Liberal Party but you plan on voting for specific yan eh. Okay, BBM, kakampigs are too toxic, made me switch. Yung tatay niya kasi, si PD Barsaga, ano yun, liberal yon. Kumbaga, kakampi yun nila Chel Jokno. Siya, nag-switch party siya. Ayan, ano nangyari? Too toxic daw. Ngayon, sinasabi niya rito na hindi daw kalaban. Pero tinawag niyang toxic once upon a time. Hindi toxic ang mga kakampings. They are the one na apektado ng VAT.
they are the one na apektado ng income tax kasi sila yung nababawasan at every point in corner. Most of them are. Why? Kasi sila yung middle class. Sila yung taxpayer na tinatawag. Sa kanila nanggagaling yung ayuda na binibigay doon sa mga karamihan sa supporter ni BBM and ni Sara Duterte. That's the reality of the situation. And then you're calling them toxic. Of course, they pay for shit. That's why. So they deserve better. They deserve a better class politicians. Stop with this clown already. Hello po, kakamping and non-kakamping. This is Rob Reddit that what are the things po that you dislikes? Okay. Desperate opposition will do anything for votes. Oh. No hope for Lenny. There is. Ngayon meron na. Grabe. They said worse things about APW. Hindi naman totoo yan. Such inhumane statements. Kasi during that time talaga maraming kumakalat na ano nun. No use in arguing, kakampings are already blinded with their toxic ideology. Sino kaya mas toxic ngayon? Who is proving to be toxic? Yung awayang Marcos Duterte ngayon that is literally tearing this country asunder, or yung mga kakampings na nananahimik sa Gedli that wants just accountability for corruption na ginagawa ng mga taong niluklok nyo sa pwesto. Diba, Barsaga? Ang isip ka, tol. Balikan mo yung mga sinabi mo, mag-reflect ka dyan. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.